welcome one and all viewers to another episode of Anon's Podcast. So this time, ang itatakal naman natin ay week 12. Yep. Tips to surviving yung UPCA without the T application. Kasi, for ilang years ba yun? 3 years. 3 years, 3 generations of UP students ang hindi nakaranas ng kinakatakutang UPCAT. So, actually today, tatlo lang kami. We are not joined by our beloved Arabella Marfil, but yeah. Okay, so, i-introduce natin ulit yung isa't isa. Sige. Just a reminder for our viewers. Go! Ikaw na mauna, babe. Ay, sorry. Sige, ako na mauuna. Hi, guys. This is Giselle again. Hi, yun lang. Go! Hi guys, this is Kim ulit. Ako yung pinaka-chill dito. Your one and only, your beloved. Amihan. Okay, sino Okay. una? So, ano nga ba? Like, background lang sa UPCA. So, ayun na nga. Parang, di ba nga, pandemic. Yeah, dahil sa pandemic, maraming mga universities, hindi lang yung UP. Hindi lang UP ang nag-suspend yung, talaga ng entrance exam. Exam. Yeah, and just a little, Background. background information. Ano talaga, these past 3 years, maraming nahirapan kasi, di ba nga, syempre, Grades ang basihan. grades ang Tapos parang basihan. nanganganib kayo kasi, hala, hindi ko pa sineseryoso ng grade 7 to 8. Hala, may bagsak ako. Kung hindi sineseryoso, parang, ay, lumipat na mga high school, biglang ang taas-taas na standards. Tapos, tinitignan mo yung 85 sa card mo, sabi mo, hala, hindi ako kukunin ng UP nito. Parang, taas-taas na standards ng UP, tapos sa tingin nila, gusto nila ng straight 85 sa math. Happened to me, bros. Never akong umusad sa 86 sa math. 88 Same. natin pinang Bilang galing sa Sci-Hi. bilang galing sobrang, sa Sci-Hi talaga. sobrang laki ng difference ng standard sa public compared sa private schools. Compared sa public Sci-Hi. Public Sci-His, private Sci-His. Tsaka, not to mention the fact na ang daming nga din naming naririnig na kuro-kuro nga tungkol sa UPCA nga na, ay, iba-iba yung standards niyan. Pag taga Sci-Hi ka, syempre, i-hold ka to other standards from public schools. Parang kung private school ka, mas mababa yung chances mo na so mag-apply ka na lang sa Ateneo, gano'n. Parang, ang dami-dami na namin mga naririnig tungkol sa UPCA na nagbe-bring down talaga sa moral namin as prospective iskos and iskas. So, yun nga, ano bang mga naging tips and tricks natin to not just surviving, pero parang not just getting through yung UPCAT, but to also surviving it from an applicant's perspective. So, sino mauuna? Bato, pick. Bato, pick. Bato, pick. Pick. Si Amihan. Paper silang dalawa, bato ako eh. So, okay, ayun. Gusto niyo tigatlo tayo? Or as much as we can Kahit say ano, na. anong gusto sabihin? Sige. Yeah. GG lang. Let it go. As mentioned earlier nga, isa akong public Sci-Hi student nung high school. Quezon City Science High School. So proud of my alma mater for you. Pero, yun nga, nabanggit ko din kanina na never akong umusad past 88 sa math. So, sabi ko... Sabi mo 86. Hindi, 88, naalala ko. Kasi, ng grade 8, may teacher ako mabait eh. Pero anyway, I digress. Shoutout mo naman yung teacher mo. Shoutout kay Ma'am Lorenzo. Siya na yung Siya yung teacher mo. siya lang yung nagigets yung math niya. Yun nga, nanganib ako kasi nung grade 7 tsaka nung grade 8, pasang-awa lang talaga yung general average ko at the end of the year. Nung grade 7 nga, hindi nga ako ata nag-honors eh. Grade 8 to 12 na lang. Tapos, with honors lang siya, hindi siya with high honors, hindi siya with highest. So, parang, tanggap ko naman na sa sarili ko na hindi ako genius at the time. Pero, parang pag nag-UPCAT ka, it feels like kailangan mong maging genius para to even be considered for a program sa UP. So yun, parang parang nanganganib na ako sa UPCA ko kasi yun nga, mababa yung mga general average ko. Hindi ako nag-honors, nung isang year, hindi ako nag-high honors ever. Kaya, parang
sabi ko, paano ba to? Hindi ako i-consider sa UP. Parang walang program na gustong kumuha sa akin. And syempre, meron din yung mga biases na na parang nasa spread throughout us nga na ay, mas mataas yung chances mo kung kumuha ka ng course na walang may gusto, ganon. Pero yun din, STEM. Kasi yun nga, galing ako sa STEM na strand, galing ako sa STEM na school. Pero, yung grades ko talaga, hindi pang STEM, be. Talaga, hindi ako woman in STEM, unfortunately. And, held back by yung limitations nga ng programs offered ng school ko. Kasi STEM or ABM lang. Walang HUMS, walang arts, walang Gen Ed. Naging limited talaga yung choices ko sa course. And, okay, to get straight to the point, sa sa UPCA na mismo, yun. Nagkaroon talaga ako ng malaking moment of self-doubt na hindi ako cut out for bio, hindi ako cut out for hindi ako cut out for anything na STEM kasi sa high school pa nga lang tingnan mo na yung bio ko 91 lang, di ba? Pati yung chem ganun. Chem 91 lang pero parang ang hinahanap siguro ng UP, mga 95, 97 sa biochem. Hindi, line of 9 lang, di ba? Average lang yon. So, nagkaroon talaga ako ng identity crisis regarding what I want for myself, what my parents want, and parang what will achieve a net positive for everyone. And, yun nga, wini-weigh ko talaga lahat ng yung skills ko, yung mga pangarap ko, yung mga yung availability ng courses, yung kakayahan ba namin na mag-fund sa sa mga dorm, mga necessities mo. Necessities talaga. And ayun, ang naging choices ko ay UP Manila, UPLB. UP Manila Speech Pathology, Physical Therapy, Polsci ata. Parang ganon. So, med, pero hindi yung super hard na med. Mas therapy inclined talaga. Tsaka, Polsci. Tapos dito sa LB, DevCom, ComArts. Tapos may dalawa pa, nakalimutan ko. Food Tech ata. Tapos, isa pa. So, kasali yung DevCom talaga sa Kasali na talaga yung DevCom sa choices ko. So, ayun, parang with that, na-realize ko na talaga ako, parang social science or humanities inclined person talaga ako. However, parang, yun nga, hindi ko na lang inisip na I didn't stop to consider na, artist din pala ako. It's something na I've been my whole life. Pero, it's something na I also completely forgot nung nag-a-apply ako sa college. And, yun, parang, ang mga pinaka-takeaway ko from that na tips tsaka is, number 1, consider your strengths and weaknesses talaga as a person when choosing your course program. So, syempre, upkat na kayo ngayon or... Actually, nag-take na nga sila. Like, yung sunod na batch sa atin. Nag-take na. Batch, Yeah. So, parang, consider kung hindi pa kayo nakakapag-apply sa ibang colleges, kasi alam ko matagal pa yung sa LaSalle tsaka sa UST, di ba? Ay, hindi. Ang Ateneo, nagtapos na, no? Hindi ko din alam. Basta yung alam ko yung sa UP, tapos na. Pero, if mag-apply kayo sa ibang colleges or sa UP, sa mga future listeners or viewers namin, 1, don't underestimate yourself talaga and parang consider your strengths and weaknesses as a person. Parang maging honest ka sa sarili mo na, ay, hindi ko nakakayanin na maging na ituloy-tuloy tong STEM ko. So, mag-pursue ako ng something na mas swak sa skill set and sa talents mo as a person. And of course, yung interest mo for a career going down the line. Kasi you don't want to be stuck in a dead-end na job. You don't want to be stuck in a dead-end course either to begin with. So yun, consider your strengths and weaknesses and don't underestimate yourself. Huwag kang matakot huwag kang matakot to aim high para sa mga kasi you're smarter than you think. It's one thing that I learned about not just myself, pero the people around me na who've been put down by yung pressure ng SciHi, yung pressure ng
prestigious na na school, yung pressure ng parents, ng peers, you're not as dumb as you think. So aim high talaga. Shoot for the moon, and even if you don't land, you'll land among the stars. Wow! Diba? Tapos, and number 3, take it easy talaga. Parang don't beat yourself up over yung mga magiging results mo, yung mga kasi there are always other options for you naman. Parang syempre ipapromote ko yung UP, 'di ba? Kasi the best school, ang best university. Pero hindi siya yung end all be all mo na university. Kasi parang marami pa namang options na provide ang mga ibang universities dyan. Kaya nga Big 4 di ba? Kasi yun yung top 4 best na universities. So, kasi yun, wag kang matakot na porque hindi ka makapasok sa UP yun na yun. Parang don't treat it as your end all be all. It's a good thing na makapasa, pero it doesn't mean na bona ka kung hindi ka makapasa. Kasi mataas din naman yung standard sa ibang Big 4 eh. And even if hindi ka cut out for Big 4, that's completely okay din. Kasi achieving higher education talaga is something na it's not just parang a privilege. I believe it's a right. So, ayun, keep your options open. Don't underestimate yourself. And, consider your strengths and weaknesses talaga. So, moving on, I'll be passing the mic to... Sino gusto next? Bato Pics ulit. Bato Pics ulit? Bato Pics. Si Kimberly. Ay, ako pala. Hindi, si Kimberly. Okay, so hi guys, it's Giselle again. Save the best for last. Save the best for last. Si Kimi yung last. Okay, so ano nga ba yung UPCA experience ko? Huy! Kasi, basically, galing kasi kami sa UP Rural. So, Sci-High siya na directly under the UP system. And like, promise, sobrang taas ng standard sa amin. Like, parang in-expect nila na... And ayun nga, parang in-expect kami na lahat kami na galing sa UP Rural makakapasok ng UPCA, ng UP. And honestly, sobrang nakaka-pressure siya kasi syempre, like parang all of these people around you, like kahit yung nanay mo, yung ate mo, yung pamilya mo, and not just your family, but also your friends, your teachers, lahat sila, all the people around you are expecting you to get into UP. Kaya parang sobrang nakakatakot nun, kasi parang syempre, ayun nga, mababa talaga yung ceiling grade sa amin. Like, parang tuwang-tuwa na kami kapag naka-line of 8 kami. Promise, like, I won't lie, meron akong mga times na naka-line of 7 ako, ganun. Kasi nga, like, ang hirap talaga for us and the pressure was really on. Tapos, like, pandemic pa, wala kang natututunan, wala kang... talaga. Sobrang daming factors. Parang inisip mo, mas madali na lang sana kung nag-upcut tayo. Oo, kasi parang, alam mo yun, yung parang bilang, ayun nga, galing ka sa Science High School, parang, na-train ka into taking these tests. Like, parang lahat ng pinag-aralan mo since grade 7 ka, it was catered para sa exam. Kaya talagang ang hirap nung time na yon. And also, considering the fact nga na, ayun nga, nanganganib na yung grades mo. Like, ayun nga, sobrang taas ng standards dito sa UP. Sa tingin mo ba makakapasa ka na may line of 7 ka sa card mo? Sa tingin mo ba makakapasa ka kung may line of 8 ka sa card mo? Ganun. Like, that was the thought. Siyempre, iba-iba naman yung... Kasi ang narinig ko dati... Sorry, ang layo ko pala sa mic. Ang narinig ko kasi dati, they'll hold different schools to different standards na ang mga private, mas mataas, parang mas lenient sila sa mga public sci-high, parang kung tas may bearing pa kung taga UP Rural or UP Integrated School ka, tas parang nakakakaba, tas yun nga, parang ang unfair, parang pero UP works in mysterious ways talaga sa UPCA. Tapos I guess one of the things na like kahit nagaling ako sa UP system na before, one thing I didn't know was yung sobrang dami palang like pwede mong gawin para makapasok ka sa UP. Ganun, like hindi lang yung UPCA or UPCAT yung katapusan. Like meron pang DPWAS, meron pang appeal, like ang dami mo pong pwedeng gawin na steps. Kaya ayun nga, tulad nga na sabi ni Amian kanina, kung gusto mo talaga, magagawa mo. Oo,
ipaglaban mo. UP is very giving to its students talaga. Kasi ang dami kong mga friends na kahit nakapagdaan na dumaan na yung application period, yung appeal period, nakakahabol pa rin sila sa first sem kasi very, very generous siya with its slots and opportunities to prospective students nga. Like siguro 'di ba nga hindi naman kasi ako nakapasa initially nung UPCA. So like talagang nag-appeal kami ganon, nag-DPWAS and everything. Tapos one thing talaga na nag-stick sa akin, yung sinabi sa akin nung nakausap ko na taga-UP sa Office of Administration. Sinabi niya sa akin na hindi pa daw talaga tapos yung from the appeal. Kahit nga yung sa DPWAS tsaka yung sa appeal, hindi pa doon magtatapos. Diba? Oo, pero parang hindi pa nga yung tapos doon kasi nga sabi daw na kapag pumunta ka daw talaga sa UP and nag-file ka talaga ng appeal ganon, kapag nakipag-usap ka. Consider ka nila. Oo, until the very last minute na may mga hindi pumapasok sa UP, pwedeng mabigay yung slot na yun sa'yo. Kaya ayun, like sobrang grateful talaga ako na kahit na pinipressure ako ng mga magulang ko, ng mga kaibigan ko, ng mga teacher ko, sobrang grateful ako sa kanila kasi sila yung nakatulong sa akin na Sila yung nag-push. Oo, sila yung nag-push sa akin na mag-UP kasi nga nakapasa naman ako ng Lasal. So I was like, maglalasal na lang ba ako? Ganon. Like, bagay ba ako sa Lasal? Alam mo yun, yung parang mga ganon yung nakapasa na ako sa ganitong school. Magda-drop out na ba ako sa UP? Ganon. Iaano ko na ba siya? Secure mo na. Oo, For secure. out of 4 ako, muntik na ako mag-UST. Nakwenta ko ba yun? Hindi pa. Hindi pa. Pero you're hearing it now for the first time, folks. Sige. It's a story for another time. It's a story for another time. Pero, ayun nga. Basically, parang yung thought namin, and probably yung mga susunod na magte-take ng UPCAT, siguro yung thought nila na meron na silang slot sa ibang school, bakit pa ba sila magpo-push? Pero, ayun nga, kung gusto nyo talaga sa UP, i-push nyo na. Kasi, it's gonna happen one way or another. Syempre, kung wala talaga, wala eh. At least you tried. Oo, like parang honestly, wala naman ding mawawala kung inintay mo talaga yung pinakadulo. Ganun. Ako nga August 13 or basta like parang early August or mid-August ko na nalaman na papasa ako ng UP. Like nagulat na lang ako, natanggap ko siya sa email ko. I was like, May pa, kasi DPWAS ako, pero dahil may kulang na document. Yun lang ang that's another thing na yung mga barriers na ganyan sa application. Marami sa talagang UP barriers. Kasi, parang hindi ko alam yung jiwa ko or yung, ano yung tawag din yung UPG. Kasi, hindi binigay sa akin ever, actually. So, I don't know if I could have been cut out for parang quota courses. I don't know if I could have been, kung pasang-awa lang din ako. Pero, who cares? The point is, nandito na ako, di ba? Oo. Tsaka, ayun na nga, parang, ayun, siguro yung masasabi ko talaga sa mga susunod pa na UPCAT na magte-take ng UPCAT, ganun na, ayun nga, katulad ng sabi ni Amian kanina, don't doubt yourself. Kasi nga, number 1, maraming taong tutulong sa'yo. Number 2, kaya mo yan. Oo, tsaka generous nga yung UP. Tsaka ayun nga, number 3, kaya mo yan. Kasi nga, lalo na kapag may UPCAT, like if you truly believe na you have the skill set to be in UP. Pakita mo. Oo, pakita mo. Galingan mo sa kilos exam, ka. lahat. Oo. Honestly, you know what? I think it was easier for us to get into UP during that time. Kasi nga, di ba parang mas madali para sa atin? Kasi nga, ipapakita mo lang naman na, here are my grades, ganun. Like, parang magmamakaawa ka lang na, please, tanggapin niyo ako. Pero parang, for UPCAT takers. Parang mas God bless sa inyo. Magpakitang kilas kayo. Oo, talagang galingan nyo, mag-review kayo, i-exam nyo yung sarili nyo. Talaga. Oo, kasi talagang for us, it was a matter of just grades and begging UP. Pero, kahit hindi UPCA, kasi if I can compare it to yung experiences namin sa ibang colleges, kasi di ba yung iba nag-implement na exams. So, kami ni Giselle nag-DCAT, nag-ustet ako. Ikaw, Kim, nag-exam ka ba sa ibang school? Nag-exam ka ba sa ibang school? Oo, pero kasi hindi ako focus dun sa 4 na sinabi nyo. Kasi nga, ang daming ganap na nangyari nung senior high school ako. So, parang, mamaya, kwento ko. Sige. Pero, yun, if it's anything to go off of, if our experiences sa pag-apply sa ibang colleges or anything to go off of, huwag nyo talagang babaliwalain yung exam. Yung exam.
Kasi, It's so important. It's Yun lang yung important. magiging basis nila. Hindi ka naman pwedeng magmakaawa kung napakita mo sa entrance exam na hindi ka magaling. Oo. Totoo yun. Paano ka makakapagmakaawa sa UP Totoo yun, kung oo. pangit yung grades mo, di ba? Oo. I mean, kung pangit yung grade mo sa exam. Grades yun. are not just numbers Oo. talaga. They reflect your discipline, they reflect your parang willingness to work for something, to achieve parang a greater place nga sa education, and pati yung sa scores nyo sa mga application test, wag mo talagang babaliwalin. Don't disregard. Don't disregard studying for them. Don't disregard the results na you get. Okay. So, ngayon, yun na nga yung tips ko. So, just to reiterate, number 1... Wow. Ay! Ano ba? Nawala tuloy sa isip ko. Basta, ayun. Number 1, believe in yourself. Number 2, Support sa iba. Oo. Hindi, like, parang believe in your support system. Kasi nga, sila yung tutulong sa'yo, ganun. Tapos, number 3, do well. Kasi yun lang yung, way mo lang makakapasok ka sa UP. Give it your best. Oo, wala kang choice. Kailangan mo talagang galingan. Kung gusto mo sa UP, galingan mo, mag-aral ka. Ayun lang. I'm passing the mic to Kimberly. Okay. So, akin kasi, iba sa kanila. Uy! Oo, kasi when it comes sa grades naman, di naman sa pagiging Oy! Mayabang. Hindi naman. Pero kasi, okay naman yung grades ko nung senior high. Kasi may pagka-competitive talaga ako nun. Wow. Oo. Tapos, parang nawawala na nga siya ngayon eh. Baliktad eh. Nadadrain na siya. Oo, nadadrain na ako. Pero kasi nung time ng apply sa mga colleges, ang daming competitions na nagaganap nung senior high school ko. So, parang hindi ako makafocus sa pag-apply or pag-set kung saan pa talaga ako. May mga namimiss akong examination entrances sa gantong colleges kasi nga iba yung inaasikaso ko. Pero ang Nagdadaan na lang. Oo, pero ang na-a-applyan ko na lang actually is yung mga nare-recommend sa akin. So parang kung titingnan mo, hindi ako nakafocus sa pag-apply ko sa college, which was ang pangit. Pero at the same time, syempre, kailangan ko pa rin i-maintain yung responsibility ko at that time. Especially sa mga competitions, etc. Ganon. So, actually, nung nagkaroon ako ng chance mag-apply sa UP, hindi ko siya inasikaso agad kasi... Oo, hindi ko siya inasikaso agad kasi matagal pa yung deadline niya. Yun yung pagkakamali ko doon kasi dahil doon, na-miss ko yung chance ko nung first time na mag-apply. Like, hindi ako naka-apply nung first opening nila. So, grabe yung pagka-down ko doon. Kasi aside from the fact na parang nakamiss ako ng opportunity nga na makatry sa UP. Tapos, pwede ko pang ma-fail yung expectation ng family ko. Kasi nga, gusto nila na sa UP ako or like, basta dito sa, hindi sa probinsya, oo. Or dito sa QC Manila. Sa syudad, mag-aral. Oo, yun. Kasi taga-probinsya ako eh. So, gusto nila dito ako mag-aral. Tapos, nung nalaman ko, nag-open ulit sila. Kasi nag-open ulit sila. Doon na talaga yung binaliwala. Hindi naman sa binaliwala, pero mas prioritize ko yung pag-asikaso ko na application ko sa UP. Kesa sa school. Hindi naman sa binaliwala, pero mas, ko sila. Mas natuto akong i-balance sila. Contrast. Mas natuto akong i-balance sila. Tsaka, na din ako, parang may safety net na din ako kahit papano. Kasi nakapasa na din ako sa ibang colleges na pinasukan ko. Katulad dun, Bicol University yung isa. Layo. Oo. Saan ba? Probinsya niyo? Taga-Dait ako eh. Oh, layo. Oo, so, ganon. Pero mas gusto nga nila. So, nag-try na talaga ako sa UP. So, siguro ang isang tip ko doon, aside syempre, nasabi na din nila Amihan, tas nila Giselle yung iba, siguro sa akin na lang is, wag yung i-underestimate yung time kasi matagal pa yung deadlines. Talaga? Like, isa pa, sobrang daming requirements na kailangan mong asikasuhin para sa application mo for UP. And pag masyado mo siyang pinolong or masyado mo siyang in-underestimate na, later na lang yan, ganon.
May mga kilala ko, Diyos ko, parang Na? binank nila yung application nila. Na as in, UP lang talaga yung pinag-applyan. Ang lakas ng loob ng mga Oo, tao. lalakas ng mga loob. Tapos sabi ko, hala, paano nila kinaya? And, yung mga pinaprocrastinate yung pag-apply sa iba. Tapos, hala, parang, nakakaya niya yan. Hindi kayo natatakot, di ba? Parang, and anyway, go Kim. Pero yun na nga. Huwag nyo na lang maliitin kung gano'ng kabilis kayang tumakbo ng oras. Kasi nga, as in, sobrang daming kailangang asikasuhin para sa para sa Hindi requirements. nakikita pero may kinukay. Ang likot kasi ng mga kasama ko eh. Kaya, nakaka-distract. Yun din no, maraming documents tsaka na kailangang asikasuhin. Oo, yun. Marami kang kailangang asikasuhin. Tapos, syempre, sa grades mo kasi wala ka na magagawa eh. Kasi, alangan naman pakiusapan mo pa yung mga teachers mo last year. Paki-curve yung grade ko ng grade 7. Paki ano na lang po. Pakiangat ng konti. Kasi mag-a-apply ako sa ganito. Pero ayun, yun lang naman yung akin. Akin yung pinaka-chill. Akin yung pinaka-short. Like, sorry guys. Hindi kasi, ay, mas maliit sa akin si Giselle. Hoy, hindi. Naka-heels ako ngayon. Ewan ko sa'yo. Pinakamaliit si Giselle. Sunod ako. Ay, hindi. Sunod si Lay. Sino si... Ay, hindi ka pala nabanggit. Ano yan? Friend yun. na extra. Pero ayun. Guys. So, if wala na tayong additional insights from my fellow podcast girlies, may gusto pa ba kayong indagdag? Wala na siguro. Basta kaya nyo na yan. Kaya niyo yan. Kaya niyo yan. May upkat naman kayo eh. Swerte na kayo eh. Ayun, tsaka I guess, isa din na gusto kong sabihin pala, dagdag sa kanina, huwag kayong mahiyang pumunta sa administration. Like, huwag kayong mahiyang pumunta sa office kasi kaya nga sila nagtatrabaho, di ba? Para matulungan tayo. So, baka may matulong pa sila sa They inyo. like it pag nagpapakitang gilas ka. Oo. Huwag ka palang mukha. Ay, oh my gosh. Oo nga. Since ABM student kasi ako. So yung mga subjects ko, hindi siya STEM, hindi siya focus sa STEM. Oo. So alam niyo naman college exams is STEM siya. Oo. So kapag may plano kayo, especially sa katulad ng university na UP, i-advance nyo na yung learning nyo doon. Kasi actually, para sa akin, naging blessing pa nga eh. Yung fact na... walang upka. Oo, kasi nga, syempre, iba yung subjects ko, iba yung priorities nung course, yung strand ko. Pero may mga science naman kami, statistics, ganun. Pero iba pa rin talaga pag STEM student ka. So, may advantage din yun. So, if hindi... gas fumes eh. So, pag hindi, i-ano nyo na, i-expand nyo na yung knowledge nyo sa ganong aspect. Lalo na ngayon kasi may May upkat na. May upkat na. So, ayun sa akin, lang. palakasin nyo pa. Ayun lang naman, guys. That's it for today's podcast episode. So, comment down below kung gusto nyo. Comment down Gusto below. nyo lang naman. Ang mag-comment papasa ng UP. Binibigay ko na lahat ng swerte ko sa inyo. And to our listeners na nasa UP na ngayon, ang mag-comment, gagraduate na tayo! Gagraduate! Graduate. So I think we're gonna be ending our podcast right here. This has been Anon. Ayan. See you sa next Bakit may podcast lit? or video namin. Bye, guys! Sound effect yun.